Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, thumma amma ba'd. Salamun ala man ittabi'al huda. Sa ngalan ni Allah, ang siyang pinaka-maawain, ang pinaka-mahabagin. Ang lahat ng pagpupuri ay nauukol lamang sa Kanyang nag-iisa, at ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa Kanyang huling propeta na wala ng propetang darating pa, hanggang sa Kanyang mga pamilya, kasamahan at mga taga-alyansa. Salamun, kapayapaan sa silang mga tumatahak ng katotohanan. Mga gilyo naming mga tagapanood at nakikinig sa oras na to, magandang hapon ho sa inyong lahat at magandang gabi naman sa oras sa ating sa Pilipinas. Paksa na gusto naming ibahagi bilang ito'y karagdagang impormasyon hinggil sa ating mga kababayan na wala pa sa Islam. Maraming mga katanungan ang mga bumubuo sa ating kaisipan kung sapat na ba bilang isang taong may kabutihang pag-uugali ay ito na ba ay makakaligtas para sa kanya. O maaring meron siyang paniniwala, subalit taliwas naman po sa aral at katuruan ng mga propeta. Naitatanong po ba natin sa ating sarili, dito habang tayo namumuhay sa daigdig, maging mabuti ka sa iyong kapwa, matulungin, maawain, mapagbigay. Sa ating hangarin na akala natin ito ay sapat na, o dili kaya'y ito ay tatanggapin na ng ating Panginoong may kapal, ang ating tagapaglikha, ang ating mga gawa dahil sa ating mga pinapakitang kabutihan at kagandahang asal. Subalit nakakalungkot po, mga kasama at ating mga kababayan, ang paniniwala po at kahit ito man ay may mabuting gawa, kung ang ating paniniwala ay lihis at hindi tugma na aayon sa tamang katuruan na ipinagkaloob sa atin ng ating tagapaglikha sa kanyang mga piniling mga tao na silang mga propeta at mga sugo, nakakapanghinayang po ang ating mga kabutihang gawain. Kung sa aral ng Islam ang ating babasihan, mga gilyo naming mga tagapanood at nagsusubaybay sa ating live at sa page ng grupong ito, mapapansin nyo po na ang bagay na nag-uumpisa sa kabutihan ay ito'y nagsisimula sa paniniwala.
Isang talata na gusto kong ibahagi o maibigay ng maikling kapahulugan na sinasabi ng ating tagapaglikha, Laysal birra an tuwallu ujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wa kitabi wan nabiyyin ila akhir al-ayah. Sa malapit na kahulugan sa wikang Tagalog, hindi ang pagiging mabuti ang ibaling mo ang iyong sarili sa hilaga o kanluran. Hindi yun ang basihan ng pagiging mabuti natin na gumawa ka ng kabutihan saan ka man maparoon. Subalit ang tinutukoy na birra, ang pagiging mabuti, ay ang manampalataya ka sa nag-iisang tunay na Panginoong Diyos na ang kanyang pansariling pangalan, si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah. Paniwalaan po natin na nag-iisa ang ating tagapaglikha na dapat nating pag-ukulan lamang ng pagsamba. Doon po mag-uumpisa ang tinatawag na kabutihan. Kabutihan, bago muna sa gawa, kinakailangan mauuna sa pananampalataya. Kaya na sinabi ng talata na yon, walakin al-birra man amana billah. Subalit ang pagiging mabuti ay magkaroon ka ng tamang pananampalataya, maniwala ka sa huling araw na tinutukoy ng Yawmul Akhir, Yawmul Qiyamah, araw ng pagkabangon, tapos nating mamatay at tayo babangunin muli. Yawmul Ba'ath, araw ng kung saan tayo babangunin muli ng Allah subhanahu wa ta'ala para litisin upang panagutin sa ating mga nagawa. At paniwalaan natin ang mga anghel. Ang lahat ng mga anghel, sa tamang paniniwala sa mga anghel. Kasi ang pagkakaalam ng mga karamihan, ng iba, ang mga anghel ay may mga kasarian, ang mga anghel ay may mga garampot na pakpak at may bilog sa ulo. Hindi po yung mga anghel na napapanood lang natin sa TV, hindi po. Ang mga anghel ay sila yung mga dakilang mga sundalo alagad ni Allah subhanahu wa ta'ala, at bawat isa sa kanila ay may nakaatas na mga tungkulin at mga gawain na pinag-uutos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanilang bilang at ang dami, tanging si Allah lang po ang nakakaalam. At paniwalaan rin po natin ang aklat, ang mga kapahayagan. Ang Quran, batayan natin hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Ito po ang huling kapahayagan na pinagkaloob ng ating dakilang tagapaglikha na si Allah. Ang Quran, ang huling revelasyon. Ito rin po ang ating konstitusyon na dapat nating isabuhay ang ating pamumuhay rito sa daigdig batay sa Quran. At hindi lang po yun ang Quran na ating paniniwala sa mga nauna pahong mga kapahayagan. Gaya ng tinatawag na Injil, yung Gospel, Ebanghelyo ni Jesus, maging ang tinatawag na Suhop ni Abraham at Suhop ni Musa, ni Moises, yung kalatas ni Abraham at kalatas na tinatawag na Torah o batas ni Moises at yung Salmo ni David. Yan po ang mga paniniwala. At kasunod rin dito ang mga propeta na wala tayong mga bagay na paniniwala sa mga propeta ay wala tayong pag-aalinlangan. At hindi rin natin pwedeng ikumpara ang iba o nakakahigit sa iba. Bagkus iisa lang po ang kanilang mensaheng dinala na itinuro sa kanilang pamayanan, sa kanilang kapanahunan. Dahil isa lang po ang kanilang Panginoon na nagpadala sa kanila. Kaya ang paniniwala sa mga propeta, hindi po natatangi na ang paniniwala lang natin ay hanggang kay Moises lang. O ang paniniwalaan lang natin ay si Hesukristo lamang. Bagkus paniwalaan natin ang lahat ng mga propeta at mga sugo. Sa Islam, tinatanggap ng Islam ang lahat ng paniniwala at pagkilala sa mga propeta. Simulang unang taong si Adan na unang propeta at unang sugo na si Noah na unang pinadala hanggang sa mga sumunod na mga henerasyon. Hanggang umabot sa panahon ni Abraham, ni Ismael, ni Ishaq, ni Jacob, hanggang sa panahon
ni Moises at maging sa ating mahal na Jesucristo at sa huling propeta na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Bagay na dapat rin po nating maunawaan, ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa tamang pagkilala, sa tamang pagtanggap ng paniniwala. At susunod rito po ang gawa. Isang talata rin po na aking naalala na ito'y binanggit mula sa Quran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Sa pakahulugan ng ating wika, sa ating wika, kayo'y umma, ibig sabihin tinutukoy na to ay nasyon. Kayo'y nasyon na pinakamainam na inilabas sa sangkatauhan. Ang pakahulugan po kasi ng umma, ito'y nauwi sa dalawa. May umma na tinatawag na ummatu istajaba at ang umma na tinatawag ummatu da'wa. Ummatu istajaba, sila yung mga nasyon na tumugon. Nasyon na naniwala at sumunod sa aral ng tunay na Panginoon na dinala ng mga propeta. At meron namang mga nasyon na sila ay napag-atasan o napagbilinan na pangaralan, na sila ay anyayahan tungo sa katotohanan. Yun po ay nababanggit na isang uri ng umma. Ang tinutukoy, tayo raw sa ating nasyon, sa huling kapanahunan, ang pinakamainam na nasyon na inilabas sa sangkatauhan. Bakit? Dahil nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. At sila'y mananampalataya kay Allah. Pansinin niyo po ang talatang to. Sa kanilang pag-uutos ng kabutihan, anong pinakamataas na pag-uutos ng kabutihan? Ay ang pagsamba sa tunay na Diyos. At ang pinakamalaking kasalanan na dapat nating pigilan, hadlangan, at ipagbawal ay ang pagsamba sa huwad na Diyos. Ang pagkilala sa maling tinatawag na Panginoong Diyos na hindi dapat natin sambahin. At pagkadugtong doon ng talata, وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ at sila'y mga mananampalataya kay Allah. Kaya sabi rin sa talata, walau amana ahlul kitab, at kung ang mga angkan ng kasulatan ay sila'y naniwala, ang tinutukoy ng mga angkan ng kasulatan, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Bakit po? Dahil pinagkalooban sila ng aklat. Sila'y mga people of the book. Sila'y tumanggap ng mga aklat, ang mga Hudyo, gaya ng Torah, at ang mga Kristiyanuhan ay ang Ebanghelyo. Law amana ahlul kitab, lakana khairan lahum, ay ito ay mas mainam para sa kanila. Minhumul mu'minuna, at meron sa kanila ay naging mananampalataya. Subalit maraming naman sa kanila ay naging makasalanan. At ang mga bagay na kung saan laging magkalakip o magkasama ang tamang pananampalataya at mabuting gawain. At upang itong ating mabuting gawain ay tatanggapin at gagantimpalaang ng ating Panginoong Diyos na si Allah, kinakailangan mauna muna na ikaw ay merong tama, dalisay at wagas na pananampalataya at paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, upang ang iyong mabuting gawa ay magiging kapapakinabang sa iyo sa araw ng kabilang buhay. Dahil maraming mga tao
Pag sila'y namatay at sa kabilang buhay, makikita lamang nila ang kanilang kabutihang gawa. Habaan manthura. Para bang isang alikabok lang na nagliliparan na hindi nila makukuha ang gantimpalang to. Kasi bakit? Kinaligtaan nila o napabayaan nila ang tamang unang gawain ng kabutihan, which is ito yung tinatawag natin na paniniwala. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoong Diyos, ang kataas-taasan, innal ladina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dalikal fawzul kabir. Tunay na silang mananampalataya at gumagawa ng kabutihan, gawaing kabutihan, para sa kanila ay jannat, hardin, mga hardin sa paraiso, na merong dumadaloy sa ilalim nito ng mga batis. Batis ng, tinatawag na batis ng, ito'y may ilog, batis ng mga gatas, puluputyukan, honey, at ang batis ng tinatawag na alak. Dalikal fawzul kabir. At ito ang pinakamataas, pinakadakilang gantimpala na ipagkakaloob ni Allah sa mga tao na may pananampalataya, tamang pananampalataya, at gumagawa ng kabutihan. Kaya nakakalungkot man kung meron tayong mga nakilala na inabutan na lang ng kamatayan, nakilala natin sila na mabubuting tao, gumagawa ng kaayusan sa kalupaan. Subalit, ang masaklap at ang nakakalungkot ay inabutan sila ng kamatayan na sila'y wala sa tamang paniniwala. Kaya naman, ang kanilang mabuting gawa ay nagiging walang saysay. Gaya nga ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Anong pakahulugan sa wikang to? Tunay na silang mga nagtakwil ng pananampalataya, mga tumalikod, silang mga hindi mananampalataya, buhat sa mga angkan ng kasulatan, mula sa mga angkan ng kasulatan at sa mga musyrikin, sa mga taong mga gumagawa ng mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga pagano. Sila ay mapapa sa apoy ng imperno, mananatili magpakailanman roon. Hindi po kami ang nagsasabi niyon, bagkus ito'y ating salita ng ating tagapaglikha. Ang sino mang mga tumalikod sa pananampalataya, buhat sa mga angkan ng kasulatan, at sa mga gumagawa ng mga pagsamba bukod kay Allah, kung sila'y aabutan ng kamatayan dito sa mundo na hindi nakapagbalik loob, mapapasa kanila ang apoy ng kaparusahan ng impyerno. Wali'adu billah, tayo nagpapakupkup kay Allah. Kaya anong sabi ni Allah? Ulaika syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Sila ang mga nilikhang syar. Sila yung mga nilikhang hindi ka nais-nais. Mga hindi mabubuting mga nilikha na nalikha dito sa balat ng lupa. Subalit, ang karugtong doon ng talata na yon, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Subalit, at silang mga may pananampalataya at gumagawa ng kabutihan, sila yaong mga nilikha na pinakamainam sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dalangin ko po sa akin at sa inyo
sa ating tagapaglikha, naway pagbuksan sa atin ni Allah ang tamang pananampalataya, ang tamang daan, ang tamang kaligtasan na dapat nating makamit. Bilang panghuli na maipapayo ko sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatiran, naway magsaliksik po tayo. Hindi po sapat na nandiyan kasi yung paniniwala ay hindi mo na pag-aaralan ng ibang pananampalataya. Hindi po. Maging sa Islam ay katuruan na pag-aralan natin ang mga paniniwala ng iba. Dahil bakit? Doon mo maikukumpara ang paniniwala mo kung ito ba ay tama. Dahil tayo binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ating Panginoon ng intelektual, ng kaisipan, ng kalinawan, kung paano mo mayahambing ang iyong paniniwala. Kung ikaw ba ay nasa katotohanan, ikaw ba ay nasa tama, meron ka bang pruweba, meron ka bang pinangahawakang basihan, ito ba ay tunay na aral at katuruan na isinabuhay ng mga propeta. Bilang payo ko po sa ating mga tagapagsaliksik ng kaligtasan, ng katotohanan, bigyan niyo po ng puwang, ng oras, ang saliksikin, pag-aralan ng Islam. Alamin niyo po ang Islam, hindi ang Muslim. Maaring may mga Muslim kayong makikilala na mga Muslim na nakakagawa ng pasaway, Muslim na nakakagawa ng pagkukulang o pagkakasala. Huwag po natin gawing basihan ang kanilang mga ibang mga ginagawa, bagkus ang una nating tignan, ano ba ang aral? Gaya ng aking unang mga nabanggit, nag-uumpisa ang kabutihan unang-una sa tamang pananampalataya, sa tamang paniniwala. At kasunod na ron, kalakip na ron, ay sundan mo ng mabuting gawa. Gaya rin yan na nababanggit sa tinatawag na 10 utos ng Diyos. Ang 10 utos ay nauuwi lamang sa 2. Unang part doon, unang parte ng 10 utos ay para sa Diyos, karapatan ng ating Panginoong Diyos na dapat mong ibigay. At ang kalahati nyon, karapatan ng iyong kapwa-tao. Kaya sa muli, kami umaasa na sana po'y ito'y magbukas, magbigay daan sa inyo sa pagsasaliksik at paghahanap ng katotohanan sa pananampalataya. Naway dalangin ko po na tayo'y gabayan, panatiliin sa tamang landas, at huwag naway ipagkait sa atin ng Panginoon ang katotohanan at tayo'y ibilang sa mga taong mananahan sa kanyang pinangakong paraiso, at kasama ng ating 10 ng ating mga pamilya at lahat ng mga taong may pananampalataya. Sa muli, wahada Allahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sa muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه